Alam mo ba na sa bawat tao, may nakatagong bahagi ng isipan na kayang gumawa ng kasamaan kahit hindi nila gusto? Oo, kahit sa mga taong mukhang mabait, may tinatagong madilim na kalikasan ng bawat isa sa atin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga lihim ng dark side ng tao at bakit may parte ng ating isip na kayang magplano o mag-isip ng masama. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit nakikita ng ilan ang kasamaan sa lahat ng bagay? Alam mo ba na may mga tao na tila lagi na lang nakakakita ng kasamaan sa lahat ng bagay? Kahit sa mga simpleng kilos ng iba, agad nilang naiisip ang pinakamasama. Bakit ganito ang utak ng ilang tao? Ano ang dahilan kung bakit mas nakatuon sila sa madilim na bahagi ng mundo? Sa psychology, tinatawag itong negativity bias. Ito ay likas sa utak ng tao na mas mabilis nating napapansin at naaalala ang negatibong bagay kaysa sa positibo. Bakit ganito? Dahil sa evolusyon, ang pagbibigay pansin sa panganib ay nakatulong sa atin noon para makaligtas sa banta. Ngunit sa modernong mundo, minsan ang negativity bias ay sobra na. Ang ilang tao ay nagiging labis na mapanuri, palaging naghahanap ng kasamaan at hindi nakikita ang kabutihan sa paligid. Ito rin ay maaaring dulot ng mga karanasan sa pagkabata, trauma, o palaging exposure sa negatibong impormasyon. Bukod sa negativity bias, may iba pang psychological factors gaya ng projection. Ipinapakita natin sa iba ang takot o galit na nararamdaman natin sa loob. Kaya kung lagi kang nakakakita ng kasamaan sa ibang tao, maaaring ito ay salamin ng nararamdaman mo rin. Ang pagkilala sa ganitong ugali ay unang hakbang para maging mas aware sa sariling perception. Kapag alam natin kung bakit tayo mas nakikita ang kasamaan kaysa kabutihan, mas madali nating matrain ang utak natin na mag-focus sa positibo at maging mas maunawain sa iba. 2. Lihim ng utak. Bakit may dark side ang tao? Alam mo ba na sa loob ng ating utak, may bahagi na tila lihim at madilim? Hindi ito palaging nakikita, pero nandyan ito sa bawat tao. Ang tanong, bakit mayroon tayong tinatawag na dark side? Ano ang sanhi ng mga negatibong impulses na minsan ay lumalabas kahit hindi natin gusto? Sa psychology, tinutukoy ang dark side ng tao bilang bahagi ng ating shadow self. Ang konseptong ito ay unang ipinaliwanag ni Carl Jung. Ayon sa kanya, lahat tayo ay may itinatagong damdamin, impulses at ugali na itinuturing nating hindi katanggap-tanggap o masama. Bakit ito nandyan? Ang shadow self ay bahagi ng ating personality na naglalaman ng mga bagay na itinatago natin sa iba at minsan pati sa ating sarili. Maaari itong lumabas sa anyo ng galit, inggit, kasakiman o takot. Ang pagkakaroon ng dark side ay normal at ito ay bahagi ng pagiging tao. Ang problema ay kapag hindi natin ito nakikilala o naiintindihan. Kapag pinipigil o itinanggi natin ang mga ito, mas lumalakas ang impluwensya nito sa ating behavior at maaaring magdulot ng hindi magagandang desisyon o relasyon sa iba. Ang susi ay self-awareness. Kapag nauunawaan natin ang ating shadow self, mas nagkakaroon tayo ng kontrol sa ating impulses at nagiging mas maunawain sa sarili at sa iba. Ang pagkilala sa dark side ng ating utak ay hindi para tayo'y matakot, kundi para mas maintindihan natin ang ating sarili. Sa pag-intindi nito, mas nagiging malakas at balansyado tayo sa emosyon at desisyon. 3. Katahimikan sa likod ng kasamaan, psych secrets. May mga tao na tila tahimik at mahinahon sa harap ng iba, pero sa loob, may tinatagong masama o mapanganib na intensyon. Paano nangyayari ito? Ano ang dahilan kung bakit may katahimikan sa likod ng kasamaan? Sa psychology, may konsepto na tinatawag na covert behavior o ang pagiging tahimik pero may tinatagong emosyon o intensyon. Hindi lahat ng masama o mapanganib na ugali ay lantad sa ating nakikita. Ang ilang tao ay natutong magmask o magtago ng kanilang nararamdaman para sa sariling proteksyon o para manipulahin ang iba.
Isa pang factor ay ang tinatawag na dark triad personality traits. Kasama dito ang Machiavellianism, narcissism at psychopathy. Ang mga taong may ganitong katangian ay kadalasang mahinahon sa panlabas pero maingat na pinaplano ang kanilang mga kilos para makuha ang gusto nila o para saktan ang iba sa hindi halatang paraan. Ang katahimikan sa likod ng kasamaan ay hindi palaging intensyonal. Minsan, ito ay bunga rin ng trauma, insecurities o takot na ipakita ang tunay na nararamdaman. Ngunit sa kabila nito, ang pagkaalam sa ganitong behavior ay makakatulong sa atin na maging mas maingat sa relasyon at interaksyon sa ibang tao. Ang katahimikan sa likod ng kasamaan ay paalala na hindi lahat ay nakikita sa panlabas. Sa pag-intindi sa psych secrets na ito, mas nagiging maingat tayo at mas handa sa mga taong maaaring magdala ng panganib o negatibong impluensya sa ating paligid. 4. Paano natin nakikilala ang toxic na ugali sa tao? May mga tao na palaging nakakaapekto sa ating emosyon at buhay sa negatibong paraan. Pero paano natin sila natutukoy? Paano natin nakikilala ang toxic na ugali sa tao bago pa man tayo masaktan? Sa psychology, ang toxic na ugali ay maaaring makita sa ilang karaniwang pattern. Una, ang manipulation o ang paraan ng isang tao na kontrolin ang damdamin at desisyon ng iba para sa sariling kapakinabangan. Pangalawa, ang constant criticism na hindi nakatutulong sa pag-improve, kundi para pabagsakin ang tiwala sa sarili ng iba. Pangatlo, ang lack of empathy, kung saan hindi iniintindi ng tao ang nararamdaman o pangangailangan ng iba. Pang-apat, ang passive aggressiveness, na mas pinipiling saktan o pabagsakin ang iba sa pamamagitan ng subtle na salita o kilos. Mahalagang matutunan natin ang mga senyales na ito upang maprotektahan ang ating emosyonal na kalusugan. Hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon at magtatakda ng boundaries. Ang pagkilala sa toxic na ugali ay unang hakbang para maiwasan ang negatibong epekto nito sa ating buhay. Sa pag-intindi at pagiging maingat, mas nagiging malakas tayo sa pagharap sa mga taong may negatibong impluensya. 5. Dark thoughts. Bakit may bahagi ng isip na mapanganib? Alam mo ba na bawat tao ay may tinatagong bahagi ng isip kung saan lumilitaw ang madidilim na iniisip? Ang mga dark thoughts na ito ay hindi palaging ipinapakita sa iba pero nandyan sa loob ng ating isipan. Bakit may ganitong bahagi ang utak ng tao at ano ang kahulugan nito? Sa psychology, ang dark thoughts ay bahagi ng natural na proseso ng isip. Ang utak natin ay patuloy na nagpoproseso ng lahat ng emosyon at karanasan at minsan lumilitaw ang mga negatibo, agresibo o mapanganib na ideya. Hindi ibig sabihin na masama tayo kapag mayroon tayong ganitong iniisip. Ang mahalaga ay kung paano natin ito kinikilala at pinapamahalaan. May konsepto na tinatawag na cognitive control, kung saan natututo tayong kilalanin ang dark thoughts nang hindi ito sinusunod o ginagawa. May mga taong mas prone sa ganitong uri ng isip dahil sa stress, trauma o mental health conditions gaya ng anxiety at depression. Ang pagkilala sa mga dark thoughts ay unang hakbang para maunawaan ang sarili at maiwasan ang negatibong aksyon. Ang pagkakaroon ng dark thoughts ay normal, ngunit ang self-awareness at mental discipline ang susi upang hindi ito makaapekto sa ating behavior. Sa pag-intindi sa ating isip, mas nagiging handa tayo sa mga temptasyon o negatibong impulses. 6. Ang psychology behind manipulation at deception. Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na kayang kontrolin o linlangin ang iba nang halos hindi natin namamalayan? Paano nila nagagawa ito? At bakit may kakayahan ang utak ng tao para sa manipulation at deception? Sa psychology, ang manipulation ay paraan ng isang tao para kontrolin ang damdamin, isip, at kilos ng iba para sa sariling kapakinabangan. Ang deception naman ay ang sinadyang panlilinlang o pagtatago ng katotohanan upang makamit ang layunin. Maraming factors ang nakakaapekto dito. Una, ang dark triad personality traits tulad ng Machiavellianism, narcissism at psychopathy
ay nagpapalakas sa kakayahan ng tao na manipulahin ang iba ng walang konsensya. Pangalawa, ang social intelligence o ang kakayahang basahin ang emosyon at ugali ng ibang tao ay ginagamit ng ilan para mas epektibong makapanloko o makaimpluwensya. Pangatlo, ang emotional vulnerabilities ng biktima ay madalas na nagiging daan para sa manipulation. Ang taong may insecurities, takot o kakulangan sa self-awareness ay mas madaling mahikayat o linlangin. Ang mahalaga ay malaman ang mga senyales ng manipulation at deception. Kapag aware tayo, mas nagiging handa tayo na protektahan ang sarili, mag-set ng boundaries, at maiwasan ang negatibong epekto sa ating buhay. Ang pagkilala sa psychology sa likod ng manipulation at deception ay nagbibigay sa atin ng power para mas maunawaan ang tao sa paligid natin at mas maingat sa pakikipag-interact. 7. Bakit may tao na gustong saktan o lasunin ng kapwa? Naisip mo na ba kung bakit may ilang tao na tila gustong saktan o lasunin ang iba? Kahit walang malinaw na dahilan. Ano ang nasa likod ng ganitong ugali? At paano naiimpluwensyahan ng utak ang ganitong klase ng behavior? Sa psychology, ang ganitong ugali ay kadalasang konektado sa aggression at antisocial behavior. Ang aggression ay natural na bahagi ng pagiging tao. Ngunit kapag hindi nakokontrol, maaari itong magdulot ng pananakit sa iba. Maraming factors ang nag-aambag dito. Una, ang biological factors tulad ng genetics at brain chemistry ay maaaring magpalakas ng tendency na maging agresibo. Ang imbalance sa neurotransmitters gaya ng serotonin at dopamine ay nakakaapekto sa mood at impulsivity. Pangalawa, ang environmental factors tulad ng childhood trauma, exposure sa karahasan, at dysfunctional relationships ay maaaring magturo sa isang tao na ang pananakit sa iba ay normal o epektibong paraan para makuha ang gusto nila. Pangatlo, ang psychological traits tulad ng lack of empathy, narcissism, at sadistic tendencies ay nagpapataas ng posibilidad na saktan ang ibang tao. Ang mga tao na may ganitong traits ay mas nakatuon sa sarili nilang kapakinabangan at hindi iniintindi ang epekto ng kanilang aksyon sa iba. Ang pagkakaintindi sa psychology sa likod ng pananakit at mapanganib na intensyon ay hindi para tayo'y matakot, kundi para mas maging aware tayo at maprotektahan ang sarili mula sa negatibong impluensya. 8. Shadow mind. Ang lihim na bahagi ng human nature. Alam mo ba na sa bawat tao, may lihim na bahagi ng isip na hindi laging nakikita ng iba? Tinatawag itong shadow mind. At dito nakatago ang mga damdamin, kaisipan at impulses na minsang itinuturing nating masama o hindi katanggap-tanggap. Sa psychology, ang konsepto ng shadow mind ay ipinakilala ni Carl Jung bilang bahagi ng shadow self. Ito ay naglalaman ng lahat ng bagay sa ating sarili na itinanggi o ikinubli natin mula sa galit at inggit hanggang sa takot at insecurities. Ang shadow mind ay normal at bahagi ng pagiging tao. Ang problema ay kapag hindi natin ito kinikilala. Kapag itinanggi o pinigilan natin ang mga nakatagong emosyon at impulses, mas lumalakas ang impluwensya nito at minsang lumalabas sa hindi inaasahang paraan. Mahalaga ang self-awareness. Kapag nauunawaan natin ang shadow mind, mas nagiging kontrolado tayo sa ating reaksyon at desisyon. Nagiging mas maunawain din tayo sa sarili at sa iba at mas nakakagawa ng balanseng desisyon sa buhay. Ang shadow mind ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay gabay para mas makilala natin ang ating sarili at matutunan kung paano pamahalaan ang ating darkest impulses nang hindi nasasaktan ng iba. 9. Psychology ng pagkamuhi, selos at galit. Bakit may mga tao na madaling magalit, mainggit o magdamdam sa iba? Bakit may mga damdamin na tila mahirap kontrolin? At paano ito nakakaapekto sa ating relasyon at desisyon? Sa psychology, ang galit, selos at pagkamuhi ay bahagi ng natural na emosyon ng tao, ngunit nagiging problema kapag hindi ito nakokontrol. Ang galit ay kadalasang reaksyon sa panganib, banta o frustration. Sa isang normal na antas, nakakatulong ito para protektahan ang sarili o iparating ang ating boundaries. Ngunit kapag sobra, nagdudulot ito ng agresyon at hindi magagandang desisyon.
Ang selos naman ay nararamdaman kapag may threat sa ating relasyon o sa ating posisyon. Isa itong normal na emosyon, ngunit kapag hindi na-manage, nagiging destructive at nagdudulot ng insecurities at hindi pagkakaunawaan. Ang pagkamuhi ay madalas resulta ng sama ng loob, trauma, o hindi pagkakaintindihan. Maaari rin itong lumabas bilang projection, kung saan ipinapakita natin sa iba ang galit o sama ng loob na nararamdaman natin sa sarili. Ang susi sa pag-manage ng mga emosyon na ito ay self-awareness at emotional regulation. Kapag nauunawaan natin ang pinagmulan ng ating galit, selos at pagkamuhi, mas nagiging kontrolado tayo at mas maayos ang ating relasyon sa iba. Ang pagkilala sa psychology ng galit, selos at pagkamuhi ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na pamahalaan ng emosyon at maiwasan ang negatibong epekto nito sa ating buhay. 10. Bakit may tao na mas pinipili ang kasamaan kaysa kabutihan? Naisip mo na ba kung bakit may ilang tao na mas pinipili ang kasamaan kaysa kabutihan? Bakit may tao na tila komportable sa paggawa ng mali o pananakit sa iba? Ano ang nasa likod ng ganitong behavior sa psychology? Sa psychology, may ilang dahilan kung bakit may tao na pinipili ang kasamaan kaysa kabutihan. Una, ang moral disengagement. Ito ay proseso kung saan pinapaliwanag ng tao sa sarili na ang kanilang masamang aksyon ay katanggap-tanggap o hindi nila ito pakikialaman bilang mali. Pangalawa, ang environmental at social factors. Ang exposure sa karahasan, toxic na relasyon, o maling values mula sa kabataan ay maaaring humubog sa isang tao na mas maging antisocial o mapanganib. Pangatlo, ang personality traits tulad ng psychopathy o narcissism ay nagdudulot ng kakulangan sa empathy at moral compass. Ang ganitong tao ay mas nakatuon sa sariling kapakinabangan at hindi iniintindi ang epekto ng kanilang aksyon sa iba. Mahalaga ring malaman na hindi lahat ng tao ay ganap na masama. May mga pagkakataon na ang pagpili sa kasamaan ay resulta ng stress, trauma, o kakulangan sa kaalaman kung paano harapin ang problema sa positibong paraan. Ang pag-unawa sa psychology sa likod ng pagpili sa kasamaan ay nagbibigay sa atin ng insight kung paano naiimpluwensyahan ang behavior ng tao. Sa kaalaman na ito, mas nagiging handa tayo sa pakikipag-ugnayan at pagprotekta sa sarili. Ngayon, mas nakilala natin ang madilim na bahagi ng isip ng tao at ang mga lihim ng human behavior. Ang kaalaman na ito ay hindi lamang para maintindihan ang iba, kundi para mas maunawaan din natin ang ating sarili at maging mas malakas sa bawat desisyon at relasyon sa buhay. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.